Hi guys, ito na po si Kuya Sir at bigyan ko lang kayo ng konting reaction, no, sa naging halalan ngayong 2025, no. So yung nangyari po nanalo yung mga dating artista, no, pero ang ipo-point ko, artista, mga celebrity, mga sikat na personalidad, nanalo din sila at ang iba natalo naman, no. So ang ano ko ngayon ay ipo-point out ko ngayon is yung mga natalo na personalidad, which is ang pinaka-iconic ay ang pinaka parang top of the line si Bong Revilla. Willie Revillame, Manny Pacquiao, no, hindi na sila nakabalik sa Senado. So yan, si Bong Revilla tsaka si Willie naman wala naman yun, no? So bago pa lang yan. So yun ang po-point out natin na bakit sila natalo. So sure na sure ako kaya sila natalo kasi natuto na ang sambayanan, no. Kasi yung mga pinagagagawa nilang tatlo, no, hindi natutuwa yung mga netizen or mga botante, mga Pilipino, no. Kasi unang-una, yung pagboto pribilehiyo yan ng bawat Pilipino na rehistradong bumoto para sa hingin naman ng airplane. So yun guys, no. So pribilehiyo yan, no. So wala tayong magagawa sa resulta ng botohan na yan. So ang maganda lang dyan is natuto na ang mga Pilipino. So nakakatuwa naman at nangyari yung inaasahan ng karamihan, no, na hindi naman nalo tong ganitong mga klaseng politiko, no, especially si Gabuloy. Okay. Just kidding. So yun guys, no, nakakatuwa lang na meron na tayong liwanag, no, may liwanag na at kahit papaano hindi na syunga-syunga karamihan ng Pilipino kasi mulat na tayo, karamihan sa atin, sa mga pinagagawa nila, yung mga graft and corruption, dating may mga kaso, yan, mga ganyan. Tapos yung mga ginawang ganitong batas na hindi naman dapat, yan, parang naisip ng mga Pilipino sapat na, tama na yan. Kumbaga, wag na nating ulitin yung mga pagkakamali noon. So ang lalaki din ang ginastos ng mga yan, no, yung sila Pacquiao, sila Bong Revilla, yan. Pero unfortunately, meron ding mga deserving manalo sana na hindi talaga nanalo kasi nga due to popularity, no, sa mga Pilipino, which is pero okay pa din kasi in a sense kasi nakakuha na pa rin sila ng mga milyon-milyong boto, no. Sila Heidi, no, yun, sila Doc Willie Ong, sila Dr. Mada, mga ganyan, mga simpleng mamamayan, no. Sa marami pa mga deserving manalo pero hindi pinalad ngayon election. Meron, malay mo next time, no, mas matuto yung mga tao, depende sa magiging gagawin ng mga bagong mahahalal na senador, no. So nakakatuwa lang yung sense na sa wakas, no, natuto na tayo na bumoto ng tama at piliin yung tama. Kasi may mga botante na nasisilaw lang sa ganun, diba? Nasisilaw sa ganun, nasisilaw sa mamabulak lang ang salita o kaya pogi, maganda, ganyan, artista, kilala. Pero meron pa rin pala talaga na matatalino ng Pilipino, no. Kaya kudos sa inyo, no, kung isa kayo doon. At ako sure ako na isa ako doon at yung misis ko. No. So binuto namin yung mga sa tingin naming deserving. So hindi ko na sasabihin kung sino binuto namin, baka mabash nyo pa ako. So thank you guys sa mga bumoto ng mga maayos na Pilipino dyan. Hindi biro yung magdesisyon na mag-shade dyan, magpasok doon sa makina ng inyong boto, no.
at makita yung mga binoto nyo kung tama ba yan, no? Kasi wala nang second chance yun. Pagpasok mo ng balota mo doon sa may machine, yun na yun. Wala nang second chance yun. So thank you guys dahil ginawa niyo yung tama, no? At natuto na kayo. So hindi natin masasabi kung kayo ba ay nabayaran, nasulsulan, no? Pero tama ba rin yun, no? Kasi million pa rin nakuha ng iba eh. So parang hindi lang sila nakadikit dun sa mga nauna sa kanila, no? So isa pa, nanganganib din sanang manalo yung sa Pantulfo, no? Nanalo naman na si Rafi, no? Tsaka si Erwin, no? So actually si Erwin lang pala, si Rafi pala nakaupo pa. So yun, muntik pa pumasok si Ben Tulfo, no? Magiging trio na sila doon. Pero hindi mo siya nasasabing fortunately natalo siya, no? Pero at the same time, hindi natin alam yung pagkatao ni Ben Tulfo, no? Malay mo magaling din yun, di ba? Pati alam. Kasi first time din yung tumakbo eh. So isa pa, yung mga iba, sana nakakuha sila ng doktor, ng attorney, no? Buti nga si Marcoleta nakapasok eh. Binoto namin yan eh. So isa yan sa mga parang dark horse, no, sa gitna. I believe ata siya, independent yata yan eh. Wala siyang partido, no. So hindi ko sure correct me if I'm wrong. So nakakatuwa lang in a sense kasi sa dami ng ginagawa kong content. Di ba guys, gumagawa ako ng content na tumatawa-tawa lang ako sa baba ng video. So huwag nyo kay ba siya, matawa-tawa lang ako. So nakakatawa din talaga yung mga election ek ng Pilipinas, mga pinagsasabi nila, no. So huwag nyo i-bash guys, makitawa na lang din kayo sa akin. So sana huwag nyo rin ako i-report, no. Basta thank you sa mga pagsuporta nyo sa mga tamang kandidato, no. Sana hindi tayo nagkamali, no? Sana gawin nila yung yung best nila, no, yung makakabuti para sa Pilipino, no. Kasi yung corruption hindi na mawawala yan eh. Hindi na mawawala yan, pero magagawa ng paraan. So kung mamarapati nyo, sana bigyan natin sila ng tiwala, no. Kasi yung tiwala na yan, dadalhin sila niyan sa malayong lugar, no. Hindi literal na lugar, malayong bagay na magano sa kanila, magtuturo sa kanila ng tamang landas, no. Kasi pag nakaupo ka na diyan, iba-iba na maiisip mo eh. Diba? Kung ano-ano na maiisip mo eh. Pera, ganyan, kapangyarihan, pero sana tama yung mga napili natin guys. So yun lang guys, maraming salamat. Nag-overheat na yung phone ko. Yung camera ko. So thank you, maraming salamat. Kuya Sir, subscribe lang po kayo. Thank you.